Ang tinatawag na familiar magic ay isang uri ng natatanging magic sa pagkontrol ng isipan na ginagamit ng mga mages. Ang magic na ito ay nagbibigay daan sa gumagamit na bumuo ng koneksyon sa anumang buhay na organismo upang gawin itong kanilang familiar, at depende sa antas ng kanilang kasanayan, maaari din nilang ipasunod ang mga ito sa kanilang mga utos. Subalit, may limitasyon sa layo sa pagitan ng familiar at ng gumagamit, at ang mga mages na nirarango ay may kakayahang kontrolin ito hanggang sa 500 metro. Habang 300 metro naman ang kanilang pinipiling distansya. Isang bagay din na dapat tandaan ay kapag namatay ang isang familiar habang nakakonekta sa gumagamit, magkakaroon ng biglaang pagkakakalas at ang gumagamit ay makakaranas din ng pinsala. Dahil sa mga rason na ito, kakaunti lamang ang mga mages na dalubhasa sa ganitong klaseng pagkontrol ng isipan dahil ang kanilang pagsasanay ay sobrang matindi at kung minsan ay mahirap. Ngunit isa pang dahilan kung bakit kakaunti lamang ang mga mages na ito ay dahil sa bawat paggamit nila ng magic na ito ay mas nawawalan sila ng buhok at nagiging kalbo. Matapos makakita si Taekyang ng isang familiar sa kanyang bahay kamakailan, ito lamang ang lahat ng impormasyong na kanyang nakalap mula sa komunidad ng mga hunters. Kaya ng sandaling yun, may hinala na ang bida kung sino ang nagpadala ng mga taong ito para sundan siya. Iniisip ni Taekyang na ang tanging mga may galit sa kanya ngayon ay walang iba kundi ang Sangdong Guild. Ngunit dahil nakakita siya ng higit sa isang familiar sa loob ng kanyang bahay, ay maaari nitong sabihin na hindi ito gawa ng isang grupo o organisasyon lamang. Kaya mahirap para kay Taekyang na bumuo ng isang solidong plano. Pero hindi ibig sabihin nito na sisuko na lamang siya at hindi gagawa ng kahit ano. Wika rin niya na hindi lamang sila nang hihimasok sa kanyang buhay, kundi pati na rin sa buhay ng kanyang pamilya. At mariing sinabi ni Taekyang na hindi niya papayagang makalusot sila dito. Kinabukasan, nagsimula si Taekyang magtrabaho ng mabuti para sa kanyang plano. At ang una nitong pinuntahan ay ang isang tindahan na espesyal sa kagamitan ng hunters at binili nito ang lahat ng mababang ranggo na gamit na makikita niya. Ang sumunod na ginawa naman ng bida ay nagkunwari na naghahanap ng apartment. At sa loob ng ilang araw ay marami siyang tiningnan na mga lugar na nasa loob ng 500 metro mula sa kanyang bahay. At dahil nakakaramdam siya ng bahagyang bakas ng mana saan man ito magpunta ay kinailangan niyang umakto na parang wala itong alam, upang lituhin ang mga nakamasid na mage sa kanya. Kaya nagpumilit ang bida na magtanong sa isang paikot-ikot na paraan. Sa huli, nakuha rin niya ang lahat ng impormasyong kinakailangan niya, sapagkat nagsimula ng kumilos ang mga nagmamasid sa kanya. Kung saan kumuha ang mga ito ng mga kwarto malapit sa kanyang tinitirhan. Wika rin niya na nagsimula na ring kumilos ang mga bastardong ito. Sapagkat si Hayon ay nagdala ng isang familiar na nagkunwaring pusa. At noong kinabukasan naman, isa pang pusa na familiar ang lumapit sa kanyang harapan. Sinabi naman ni Taekyang sa kanyang isipan na walang makabagong pag-iisip ang mga gagong gumagawa nito, nang bigla, isang lalaki ang lumapit sa kanya at nagsalita na tila siya ay nagugustuhan ng mga pusa, tinanong rin niya kung plano ba ng bida na dalhin sila pauwi. Iniisip naman ni Taekyang na ang lalaking ito ay pinadala rin upang siguraduhin o kumbensyihin siyang iuwi ang mga pasang ito. Kaya't siya ay nagtataka dito sa biglaan na pagsulpot ng lalaki sa kanyang lugar at nagsimulang magpakita ng kabaitan sa kanya. Sa puntong yon, hindi pa tiyak matukoy ni Taekyang ang kanilang problema, pero sa kanyang tingin ay mga desperado na ang mga taong ito. Kinagabihan, habang si Taekyang ay nasa loob ng kanyang kwarto, siya ay nagpapanggap na gumagamit ito ng kanyang cellphone, at sa kanyang likod ay mayroong dalawang maliit na pusa na nakamasid sa kanya. Iniisip ni Taekyang na ang kulay brown na pusa ay nasa kontrol ni Hong Woo-jin, at ang kulay gray naman na pusa ay ang mga gago na Sangdong Guild. Sa oras na yon, biglang may tinawagan si Taekyang mula sa kanyang cellphone. Nang sagutin ito ang tawag, ay bigla may isang boses lalaki na bumati sa kanya. Dito ay kanyang sinabi sa kanyang kausap na siya ay si Jin Taekyang, habang ang dalawang pusa sa likod ay nakamasid sa kanya. Sinabi nito sa kanyang kausap sa cellphone na naisakatuparan na niya ang plano, at wika rin niya na mukhang hindi pa siya nahahalata ng Sangdong Guild. Binanggit din ni Taekyang na nasa kanya ang isang item, kung saan mayroon itong kinukuha sa kanyang bulsa, at inilabas nito ang isang flash drive na mayroong pangalan na secret, upang ito ay mapakita rin niya sa mga nakamasid na pusa sa kanyang likod. Nang sandaling yon,
ang dalawang pusa na nasa kontrol ng mga nagmamasid ay iniisip na ito na ang naglalaman ng kanilang hinahanap kay Taekyung. Sa oras na yon, sinabi ni Taekyung sa kanyang kausap sa cellphone na ang item ay nasa kanya at sinisigurado nito na sila ay magkikita. Pagkatapos ng patayin ang tawag, siya ay tumayo at nagsalita na tila masakit ang kanyang katawan ngayon, kaya wika rin niya na baka napasobra siya sa pag-push-ups kagabi. Kasabay nito, ipinakita nito sa mga tagamasid ang hawak niyang flash drive na binalik nito sa loob ng kanyang bulsa. Kaya sa puntong yon, sinabi ni Taekyung sa harapan ng mga nagmamasid na pusa, na siya ay maglalakad-lakad muna sa bundok para makapag-relax ng kaunti ang kanyang katawan. Nang siya ay lumabas sa kanyang pinto, iniisip ni Taekyung ang impormasyong mula sa mga nakalap niyang mga ahensya ng real estate, kung saan sinabi nito na mayroong 3 magkakaibang gusali na nakapalibot sa lugar ng kanyang tinitirhan, kung saan ang kanyang bahay ay nasa sentro. Wika rin niya sa kanyang isip na sa 3 gusaling ito, mayroon ding 3 magkakaibang lugar na may napakagandang tanawin ng kanyang bahay sa simpleng pagtingin lamang mula sa bintana. Kaya sinabi nito na ito ay isang perpektong lugar para magmanman sa sinuman. Kaya siya ay hindi na magugulat kung doon nakapwesto ang mga nagbabantay sa kanya at nagkokontrol sa mga organismo o hayop na nakapaligid parati sa kanyang bahay. Sapagkat ang mga ito ay gumagamit ng familiars imbes na mga magic tools para magmanman sa kanya, sigurado rin siya na sila ay maingat at hindi rin magpapahuli. Dahil dito, sinabi niya sa kanyang isip na kinakailangan niyang dahan-dahanin ang mga bagay, dahil kung hindi, ay hindi rin niya magagawang mahuli ang mga ito. Kaya sinambit nito sa kanyang sarili na kailangan niyang pilitin silang lumapit sa kanya. Sa puntong yon, lumingon ang bida sa mga pusa kung saan ang mga ito ay nababalisa, sinambit nito sa kanyang isip na malamang hindi nila magagamit ang mga pusa na ito upang kunin ang dinadala nitong flash drive mula sa kanya. Sa mariing salita, sinambit ng bida na siya ay nagsisimula ng nasasabik sa mga mangyayari. Dito ay kanyang ipinahayag sa kanyang sarili na huwag sana siyang biguin ng mga gagawang ito. Hindi nagtagal, matapos lumabas si Taekyung mula sa kanyang tinutuluyang bahay, ay agad na lumabas sa taas ng building ang nakamasid sa kanya na si Hong Woo-jin. Siya ay nagtanong sa kanyang sarili kung dapat ba niyang sundan si Taekyung o hindi. Sapagkat siya ay naatasan sa kanya, kaya ang pagsunod kay Taekyung ang tamang desisyon na kanyang magagawa. Subalit iniisip rin ito ang kakaibang nararamdaman nito kay Taekyung. Nang tumingin ang lalaki sa ibaba ng paligid nitong building, ay agad niyang napansin ang mga lalaking nakamasid din kay Taekyung, kung saan sila ay nakasunod dito at mayroon din itong mga bitbit na armas. Kaya sa puntong yon, naisip ni Woo-jin na malamang ang mga taong ito ay galing sa mga bastardong Sangdong. Wika rin niya kung sila ba ay nagbabalak na gumamit ng dahas kay Taekyung. Dagdag pa niya na tila gusto ng mga ito na kunin ang lahat ng papuri para sa kanilang sarili, wika nito na ang mga taong ito ay sakim na gago. Kaya sinambit nito sa kanyang sarili na dapat sana iniwan na niya ang trabahong ito noong lumitaw ang mga bastardong Sangdong. Dahil dito, nakatingin si Woo-jin sa ating bida, at sinambit nito sa kanyang isip ang kagustuhan nito na hulihin si Taekyung gamit ang kanyang sariling mga kamay. Subalit sa puntong yon, siya ay nag-text sa team leader ng Sangdong na hinihinto na niya ang kanyang trabaho na itinalaga sa kanya. Kaya sa puntong yon, siya ay huminto na sa pagsunod sa ating bida. Di nagtagal, narating ni Taekyung ang hiking trail, kung saan siya ay patuloy na pumasok sa loob ng kagubatan, kasabay nito ang mga tauhan na ipinadala ng Sangdong ay sumusunod sa kanya. At ilang sandali matapos nito makarating sa gitnang bahagi ng kagubatan, siya ay huminto mula sa kanyang paglalakad. Sa puntong yon, lumingon ang bida at sinimulan banggitin sa kanila na hindi ito ang tamang daan papunta sa hiking trail. Tinanong rin niya ang mga ito kung ano ba ang kanilang hinahanap. Dagdag pa niya kung gusto ba nilang makipag-usap sa kanya. Isang lalaki na sumusunod sa kanya ang nagsabi na mukhang mayroon si Taekyung ng sapat na pag-unawa sa kanyang sitwasyon. Kaya tinanong nito si Taekyung kung bakit siya nagpunta rito. Sumagot naman si Taekyung na dahil naging matyaga silang sinundan siya ng buong oras, siya ay naging interesado kung hanggang saan talaga sila aabutin. Wika nito sa kanila na isipin na lamang nila na isa itong uri ng pagsasanay ng mga pasakal na askal. Tumawa ang lalaki at nagsabi na mayabang si Taekyung para sa kanyang edad, wika rin niya na mukhang kailangan nitong maturuan ng leksyon. Sumagot naman ang bida na ito'y kanyang tatanggapin bilang isang papuri, at sa oras na yon,
sinambit nito ang pangalan ng lalaki na si Mr. Choi Byung-il. Kaya sumagot ang lalaki sa kanya kung paano nito nalaman ang kanyang pangalan, kasabay nito, nagulat rin ang isa sa kanyang narinig. Nang sandaling yon, nakangiting sumagot ang bida na ito ay isang sikreto lamang. Kung saan sinambit rin ito ang pangalan ng lalaking katabi nito. Wika pa niya na nagkita na sila, at pinaalala sa kanya na aalagaan nito ang kanyang mga pusa. Sa sumunod na segundo, pinangalanan ni Taekyang ang lahat ng pangalan ng mga nagtatagong kasamahan nito, kung saan sinabihan sila ng bida na huwag na silang magtago pa. Wika pa niya kung hindi ba sila nahihirapan sa kanilang mga pwesto. Sa pagkakataong yon, nagtaka ang lahat at lumabas sa mga nakatagong halaman. Kaagad na tinanong ng isang lalaki ang bida kung ano ang kanyang pagkatao. Sumagot naman si Taekyang sa lahat kung ano ang kanilang ikinagugulat. Siya ay nagpahayag rin sa kanila kung ayos lang ba na gumamit sila ng organismo para alamin ang impormasyon tungkol sa kanya. At tinanong ang mga ito kung siya ba ay hindi rin pwede mag-alam ng tungkol sa kanila. Sa puntong yon, nagtataka ang mga ito at sinabi kung paano niya nalaman na sila ay gumagamit ng familiars. Nakangising sinabi naman ni Taekyang na iniisip na niya sanang papalampasin ito, subalit ang mga bastardong ito ay lumagpas na sa linya, kung saan pati ang kanyang pamilya ay nadadamay rin. Kaya sinambit nito sa kanila na siya ay gumawa ng isang bitag at sa kasamaang palad sila ay nahulog doon. Dahil dito, nagtataka ang lahat sa kanyang sinabi, kaya nagtanong ang lalaki tungkol sa kanyang hinahawakang flash drive kanina. Ipinaliwanag naman ni Taekyang ang tungkol sa laman ng kanyang flash drive, kung saan sinabi niya sa kanila na isa itong pinakamahalagang yaman ng kanyang sangkatauhan, at ito ay walang iba kundi ang mga dakilang porn videos ni Mia Khalifa. Kaya sa oras na yon, nagulat ang lahat sa mga sinabi ni Taekyang. Kinausap naman ng lalaki ang kanilang team leader, kung saan nanginginig na ito sa galit. Sa puntong yon, pamwesto na ang kanilang leader ng kanyang sandata at sinabi na patayin muna nila ang bastardong ito at maya na nila pag-isipan ang susunod na hakbang. Subalit, ang bida ay tila handa na sa kanilang paparating na atake, kung saan sinabi nito sa kanila na siya ay handa na at tinawag nito ang kanyang mga stalker na bastardong hangal. At nang oras na yon ay nagsimula ang labanan nila Taekyang laban sa mga tauhan ng Sangdong. Samantala lumipat ang eksena sa loob ng Sangdong Guild, kung saan nag-uusap ang pangunahing leader ng mga pangkat at si Chunsu. Dito ay sinabi ng lalaki sa kanyang boss na hindi nila alam kung sino ang taong kausap ni Taekyang sa kanyang telepono. Dagdag pa niya na mukhang kakaiba rin ang nilalaman ng kanilang pinag-uusapan. Sapagkat ang lahat ng ito ay hindi tumutugma, at ng oras din na yon ay sinundan siya ng kanyang mga tauhan. At kadalasan dito ay nakakatanggap siya ng balita mula sa kanyang mga tauhan tuwing 2 oras. Subalit siya ay nagtataka na nagpahayag sa kanyang boss, na ang huling ulat na kanyang natanggap mula sa kanila ay 4 na oras na ang nakalipas. Sa puntong yon, hindi kumibo ang leader ng guild na si Chunsu at nakatingin lamang ito sa kanyang mga nakuhang ulat. Ilang sandali, siya ay lumingon sa kanyang tauhan upang itanong kung sino ang taong kausap ni Taekyang sa telepono. Sinabi rin niya na dapat alam nila ang mga pangalan ng mga taong ito kapag sila ay nagbibigay ng ulat sa kanya. Sinagot naman siya ng kanyang tauhan na ang pangalan ng kausap ni Taekyang sa telepono ay si Sung Jin-ho. Siya ay isang 30 taong gulang na lalaki na kasalukuyang nakatira sa lungsod ng Bucheon at naghahanda rin para sa isang entrance exam. Dahil sa kanyang narinig, nagulat ang boss ng Sangdong at iniisip na isa itong kalokohan, wika rin niya kung siya ba ay sigurado sa kanyang ulat. Dito ay sinabi ng lalaki sa kanya noong una siya ay nalilito rin, pero iyon ang katotohanan sa kanyang nakalap. Wika rin niya na sila ay residente ng parehong apartment complex na tinitirhan ni Taekyang, at siya ay malapit na kamag-anak niya. Matapos nito, siya ay nagpahayag sa kanya na ang kanyang inakalang kausap ni Taekyang ay isang A-rank na hunter, pero napagtanto niya na ang kanyang nakausap ay isang tanga na naghahanda para sa entrance exam. Kaya't siya ay humahagulgol sa tawa at nasasabi na mukhang nalinlang sila ni Taekyang. Nagtanong naman sa kanya ang tauhan nito kung ano na ang dapat nilang gawin ngayon. Subalit hindi na nito pinansin ang naging pahayag ng kanyang tauhan, at siya ay nagwika dito na huwag na niyang isipin ito, sapagkat oras na para sila ay maghapunan. Dito ay nagulat naman ang lalaki sa naging pahayag ng kanyang boss, ngunit siya ay sinabihan na huwag nang magsalita pa at sumunod na lamang ito sa kanya. Bumalik naman ang eksena sa lugar ng pangyayari sa pagitan ng mga tauhan ng Sangdong Guild at ni Taekyang.
kung saan ang isa nitong kasamahan ng Sangdong ay nakahawak sa kanyang sugatang balikat. Kasabay rin ito ang mga dalawa pa nitong kasamahan na nagsisigaw sa sakit na nararamdaman at nakahandusay sa damuhan. At ang isang lalaki na nanlaban rin sa ating bida ay nagkaroon ng sugat sa kanyang kamay. Sa oras din na yon, habang ang bida ay abala sa pagharap nito sa isa nilang kasamahan, ay biglang umatake ang isang tauhan ng Sangdong mula sa kanyang likuran. Subalit, agad na napansin ito ni Taekyang at nagsagawa ng isang counter-attack laban sa kanya. Sa puntong yun, nakakita si Taekyang ng isang pagkakataon upang tirahin ito ang paa ng kanyang kalaban. Dahil dito, siya ay bumagsak sa damuhan habang ang iba nitong mga kasamahan ay punong-puno ng mga sugat na tinamumula kay Taekyang. Dahil sa pag-atake ni Taekyang, siya ay nagkaroon ng malaking sugat sa kanyang paa. Nanginginig ito sa takot na nagtanong sa ating bida kung ano ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Wika rin niya kung si Taekyang ba ay isang A-rank na hunter, at kung siya ba ay nagtatago ng kanyang totoong pagkatao. Nagsalita si Taekyang sa kanya na hindi niya kailanman tinago ang kanyang totoong pagkatao. Sumigaw naman ang lalaki sa kanya at sinabihan ang bida na huwag itong magsinungaling, at dinidiin si Taekyang na magsabi ito ng totoo. Tanong rin niya kung siya ba ay pinadala ng Ares Guild. Sinagot naman siya ng bida na siya ay galing sa isang guild piece. Wika rin niya kung bakit naman magiging interesado ang Ares Guild sa bulok nilang samahan. Sinabi rin niya na malaki ang diferensya sa pagitan ng mga antas nila sa Ares Guild, kaya't huwag nilang ikumpara ang kanilang mga sarili dito. Nang magtangka ulit ang lalaki sa pagsasalita, ay agad nitong pinalamon ng isang bagay sa kanyang bibig. Wika ng bida na siya ay tumigil na sa pagsasalita sapagkat siya na ngayon ang magtatanong sa kanila. Sa puntong yun, naglabas si Taekyang ng isang healing potion sa kanilang harapan. Kung saan sinabi nito sa kanila na sila ay makinig sa kanya sabay tawag sa kanila na mga gago. Tinanong sila ng bida kung sino ang handang magkwento sa kanya ng detalyado tungkol sa kanilang misyon. Dahil ibibigay nito ang healing potion sa unang makapagbigay sa kanya ng impormasyon. Subalit, ang lahat ay hindi nagbigay ng interes sa mga inalok ni Taekyang, kaya naman nakangiti ang bida at nagtanong sa kanila kung wala ba isa sa kanila ang may gusto sa potion na ito. Kaya napagtanto ni Taekyang na mukhang plano ng mga ito na sila ay manahimik at hindi magbibigay ng anumang impormasyon sa kanya. Dahil dito, lumingon ang bida sa harapan ng isang lalaki, kung saan tinutok nito ang kanyang balisong sabay tawag sa kanya. Nagsalita naman ang lalaki na siya ay galing sa unit ng pag-imbestiga, subalit siya ay nagwika na hinding-hindi nito isisiwalat ang mga sikreto nila sa katulad ni Taekyang. Dahil sa naging pahayag ng lalaki, ay sinambit ni Taekyang sa kanya na siya ay isang familiar magic user. Kasabay nito, hinawakan ni Taekyang ang sombrero ng lalaki, kung saan tinanggal nito ang kanyang sombrero at hinagis sa ere. Dito ay nagpahayag si Taekyang na sa sandaling magsimula itong magsinungaling sa kanyang katanungan. Siya ay bubunot ng isang hibla ng kanyang buhok ng paisa-isa, dahil sa naging pahayag ng bida, siya ay natakot at nagsimulang magpawis. Pagkatapos, nagwikas si Taekyang sa kanyang isip na tulad ng kanyang inaasahan, ang nasa likod ng lahat ng ito ay ang leader ng Sangdong Guild na si Chunsu. Sinabi rin niya sa kanyang isip, na mukhang tina-target nito ang kanilang guild dahil sa pagkatalo ng kanyang anak sa napakalaking halaga ng pera. Sinambit din ni Taekyang na nagpadala sila ng mga tao para mangkalap ng impormasyon tungkol sa kanya, subalit ang mga taong kanyang pinadala rin pala ang magsasabi sa kanya ng lahat ng impormasyon. Dagdag pa ni Taekyang na siya ay sigurado na mas magagalit pa ang pinuno ng Sangdong Guild kapag narinig niya ito. Kasabay nito, nagsimulang mag-vibrate ang kanyang cellphone sa bulsa nito. Kung saan mayroong tumatawag sa kanyang cellphone. Iniisip ni Taekyang na ito ang unang pagkakataon na mayroong nagtawag sa kanyang cellphone gamit ang ibang number. Kaya siya ay nagtataka kung sino kaya ang taong ito. Sa oras na yon, sinagot ng bida ang tumatawag sa kanyang cellphone at nagsalita ito ng hello. Subalit sa hindi inaasahang pagkakataon, ang lalaking tumatawag sa kanyang cellphone ay ang leader ng Sangdong Guild na si Chunsu. Kung saan siya ay nagpakilala sa ating bida at sinambit nito kay Taekyang na narinig nito na nasa kanya ang kanyang mga tauhan. Wika rin ni Chunsu sa telepono, na siya ay bumaba rito dahil siya ay naghihintay sa kanya.